Diretso na po tayo sa patotoo ng mga karakter sa Biblia. Ang ating Bible character of the day ay si Moses. Anak ni Amram at Jochebed si Moses. Ipinanganak siya sa lupain ng Ehipto. Noong mga panahon na yon, alipin ng mga Israelita ng Ehipto. Mabilis din ang pagdami ng mga Israelita noon, kaya natakot ang paraon. Baka raw kasi balang araw gumanti ang mga ito laban sa Ehipto. Kaya ang utos niya, patayin ang lahat ng bagong silang na lalaking sanggol sa panig ng Israelita. Nakaligtas si Moses matapos itago ng kanyang mga magulang. Pero nang hindi na siya maitago, inilagay siya ng kanyang ina sa isang basket. Pinaano dito sa ilog hanggang sa makita siya ng anak na babae ng paraon. Naawa siya kay Moses kaya nagpa siyang ampunin ito. Lumaki si Moses bilang bahagi ng maharlikang pamilya ng Ehipto. Habang lumalaki si Moses, nakita niya ang paghihirap ng kanyang mga kababayan. Isang beses nakita niyang binubugbog ng isang Ehipsyo ang alipin na Hebreo. Nagalit si Moses at pinatay ang Ehipsyo na ito. Itinago niya ang bangkay. Kalaunan nalaman ng paraon ang ginawa ni Moses, kaya ipinag-utos niyang ipapatay si Moses. Tumakas si Moses papuntang lupain ng Midian. Nakilala niya si Jethro sa Midian. Tinulungan siya nito. Pinakasalan ni Moses ang isa sa mga anak ni Jethro na si Zipporah. Mula sa pagiging prinsipe ng Ehipto, namuhay siya ng simple bilang pastol ng mga tupa. 40 taon, ganito ang buhay niya. Isang araw habang nagpapastol si Moses sa bundok Horeb, nakita niya ang isang palumpong na nagliliyab pero hindi nasusunog. Mula rito kinausap siya ng Diyos at inatasan na bumalik sa Ehipto para iligtas sa mga kababayan niyang Israelita at Hebreo. Hinarap ni Moses ang paraon sa Ehipto at sinabing ang mensahe ng Diyos na palayain ang bayan. Nagmatigas ang paraon at tumanggi. Kaya nagpadala ang Diyos ng 10 salot sa Ehipto kasama ang dugo sa tubig ng Nilo, mga palaka, kuto, langaw at iba pa. Matapos nito, pinayagan ng paraon na umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Pinangunahan ni Moses ang paglalakbay. Dito na nangyari ang isa sa mga tanyag na kwento ng hinati ng Diyos ang dagat na pula para makatawid ang mga Israelita. Sa paglalakbay, hindi pinabayaan ng Diyos sila Moses. Naging pinuno si Moses ng bansang Israel. Sa bundok ng Sinai, tinanggap ni Moses ang 10 utos ng Diyos. Sa loob ng 40 taon, pinamunuan niya ang mga Israelita. Mga kapatid, bago natin i-discuss itong kwento ni Moses, ito po ang ating tanong sa ating Bible character. Anong hinahanap mo sa isang leader? Ganun lang kasimple, pero ang hirap sagutin, ano? Anong hinahanap mo sa isang leader? O i-post nyo po ang inyong mga kasagutan sa Cheryl Cosim FB page. Cheryl Cosim FB page po, ha? Mamaya babasahin natin yan at pipili tayo ng 3 winners ng gift pack mula po sa MX3. Post na po kayo, ngayon pa lang. Ito, Pastor Dave, doon po muna tayo sa kwento ng Ehipto at Israel. Bakit ginawang alipin ng Israel ng Ehipto? Maganda siguro tignan natin yung mismo salaysay sa Biblia kung bakit nangyari yan. Makita natin yan sa Exodus chapter 1 verse 8 to 13. At ito ating mababasa. Ngayon, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na hindi nakakakilala kay Jose, si Joseph. Sinabi niya sa kanyang mga mamayan, tingnan ninyo, ang mga Israelita ay higit na marami at malakas kaysa sa atin. Kaya kailangan tuso at pakikitungo natin sa kanila upang hindi na sila dumami pa. Kung makaroon ng digmaan, baka kumampi sila sa mga kaaway natin at lalabanan tayo upang makaalis sila sa bansa natin. Kaya iniligay sila sa ilalim ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila at pagtrabahuhin ng mabigat.
Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitom at Rameses upang makaroon dito ng mga bodega ang paraon. Ngunit habang patuloy silang pinahirapan, lalo namang silang dumarami at kumalat sa Ehipto. Kaya lalong natakot ang mga taga-Ehipto sa mga Israelita dahil dito walang awa nilang pinagtrabaho ang mga ito. Pumatay po si Moses ng isang nang-aaping Ehipto. Kung salita po ng Diyos ang pagbabasihan natin, Pastor Dave, masasabi ba natin makatarungan naman yung ginawa ni Moses? Siguro for a little background, magandang tanong yan no? Tingnan na natin yung salaysay sa mga gawa, chapter 7, verse 24 to 25, na salaysay ni Esteban, yung unang Christian martyr tungkol sa nangyari dito. Sabi niya, nakita ni Moses ang isa sa kanila na pinagmamalupitan ng isang Ehipsyo. Pinagtanggol niya ito at bilang pagiganti, pinatay niya ang Ehipsyo. Sa ginawa niyang iyon, at inaakala niyang maunawaan ng mga kapwa niya Israelita na siya ang gagamitin ng Diyos upang palayain sila. Ngunit, hindi nila ito naunawaan. Dito makita natin na kahit maganda ang kanyang hangarin sa pagligtas sa isang kapwa Hebreo mula sa pagmumulpit at pang-aapi ng isang tagapangasiwa ng Ehipto, ang pagpatay niya sa kanya ay paglabag sa batas na Diyos na kalaunan ay ipapahayag sa kanya ng Diyos sa magitan ng 10 utos na ibibigay sa kanya pagdating ng panahon na ito ang ginawa niya isang kasalanan. The end does not justify the means. Ang magandang intensyon ay hindi nagpapawalang sala sa maling paraan. Katulad din ito ng pagbabaluktot ng batas o paggawa ng masama para matugunan ng isang lehitimong pangangailangan o magandang adhikain. Kumusta po yung naging buhay niya sa Midian nang nagtago siya? Paano ibinaba ng Diyos yung kanyang puso mula sa pagiging prinsipe, naging pastol siya ng mga tupa? Oo nga, no? Mula sa pagiging prinsipe sa Ehipto, siya ay naging isang pastol nga ng mga hayop na sa mata ng mga taga-Ehipto ay isang nakakasuklam na trabaho. Makikita natin to sa storya ni Joseph sa Genesis 46 verse 34. Itong sinasabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, sabihin nyo na nagpapastol kayo sa mga hayop mula pagkabata, katulad ng mga magulang ninyo, upang patirihin niya kayo ng paraon sa Goshen, sapagkat nasusuklam ang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop. Why? Because mga Egyptians po sila builders ng cities Samantalang yung mga shepherds walang no permanent address yan, no? Laging gumagala, kaya mababa tingin nila sa mga pastol. At mula sa pagiging isang tanyag na prinsipe, nakilala sa kanyang mataas na edukasyon, galing sa pananalita at sa matagumpay na mga gawain niya sa Ehipto, si Moses ay naging isang di kilalang dayuhan sa Midian na walang pagkakilanlan. Makikita natin to sa mga gawa chapter 7 verse 22. Dito nakita natin tinuruan si Moses ng lahat ng kaalaman ng Ehipto nung siya po ay nasa Ehipto pa at naging makapangyarihan sa salita at sa gawa. Pero nung siya ay naging pastol, nawala lahat ito. Ang kanyang katanyagan, ang kanyang identity na wala po. Talagang binaba siya ng Diyos para tuturuan siya ng kakumbabaan. At nung inatasan si Moses ng Diyos na harapin ang paraon, nag-alinlangan ba siya? Ano yung pinanghahawakan niya para ituloy yung utos ng Diyos? Well, sa mababasa natin, sa katotohanan, nangatiwiran si Moses sa Diyos ng 4 na beses para iwasan ang pagsunod sa Diyos. Dahil sa takot niya sa paraon ng Ehipto at sa kanyang mga kapwa Israelita. Alala mo na siya papatay noon ng isang paraon. Tapos yung kanyang mga kababayan, hindi siya kinikilala na leader. Ayaw sa kanya. Okay? Mababasa nga natin ito sa Exodus chapter 4 verse 13 to 14 na sa kahuli-hulihan, itong sinabi ni Moses. Sabi niya, ngunit sinabi ni Moses, O Panginoon, kung maaari po, magpadala na lang kayo ng iba, wag na ako. Naghalit ng matindi ang Panginoon kay Moses. Kaya sinabi niya, sige na nga, si Aaron na lang, ang kapatid mo na kapatid mo, isang Levita, ang siyang magsasalita para sa iyo. Ayan kasi masalita. Alam kong mahusay siya magsalita, papunta na siya rito, makipagkita sa iyo, matutuwa siyang makita ka. Pero bakit sumunod pa rin si Moses? Dahil pinanghawakan niya ang mga pangako na binitawan ng Diyos sa kanya sa pag-uusap nila doon sa tinatawag na burning bush. Yes.
Kumusta naman yung naging pamumuno niya sa mga Israelita at paano po siya tinulungan ng Panginoon? Mababasa natin yan sa mga bilang or Numbers chapter 11 verse 10 to 17. Ito ang karanasan ng marami mga leader na sobra na talagang napagod sa mga problema ng taumbayan. Itong babasa natin. Narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambayanan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh, kaya nanlumo si Moises. Itinanong ni Moses kay Yahweh, bakit niyo ako ginaganito? Anong kinagalit nyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng mga pag-alaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako nyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karamihang tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat na pasanin ito para sa akin. Kung ganito rin lang naman ang gagawin nyo sa akin, O Diyos, mabuti pa mamatay na lang ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Nang dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, iyong mga kinikilala na ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo doon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong binigay ko sa iyo upang sila ay makatulong sa iyo. So gumawa ang Diyos ng paraan para mabawasan yung bigat by delegating responsibilities, no? Pero ito yung dinaanan niya bilang isang pinuno. Ano yung ipinakitang mahalagang katangian para mapakinggan tayo muli ng mga leader natin, Pastor Dave, ano? Anong ipinakitang mahalagang katangian ni Moses bilang isang leader para magtagumpay siya sa naprotektahan ang mga Israelita? Yes. Well, apat yung mga natatanging mga katangian ni Moses bilang isang leader. Una-una, ang kanyang kakumbabaan at pasensya. Makikita natin sa mga bilang chapter 12 verse 1 to 3. Ngayon, siniraan nila Miriam at Aaron si Moises. Ito yung mga kapatid mismo ni Moises ito. Siniraan nila si Moises dahil nakapag-asawa siya ng isang taga-Cush. Sinabi nila, sa magitan lang ba ni Moses nakipag-usap ang Diyos? Nakipag-usap din siya sa amin. Gusto rin nilang maging mga leader, no? Bagaman di sila pinili ng Diyos. Subalit narinig ito ng Panginoon. Mapagpakumbaba si Moses higit sa lahat ng mga tao sa mundo. Mahalaga sa isang leader ang kukumbabaan, no? Para maging open ba siya makorek, open siya sa kanyang mga pagkukulang at para maituwid niya yung mga mali niyang ginagawa. Pero mahirap natin makita yan sa ating leader na umaamin ng kanilang pagkukulang at pagkakamali. Pangalawa, katangian, mapagsakripisyong malasakit at kahabagan para sa mga tao. Ito isang dakilang katangian ng isang leader. Sabi sa mga Hebreo chapter 11 verse 24 to 25, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y maroon ng sapat ng gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihan na dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. At sa Exodus chapter 32 verse 31 to 32, ito ating nabasa. Umakyat nga sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao laban sa iyo. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinapakiusap ko pong patawarin po ninyo sila. Kung hindi nyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Wow, no? Grabe ang malasakribisyong na malasakit niya sa mga tao. Yan ang kailangan natin ngayon. Pangatlo, ang kanyang pagiging malapit sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa kanyang pamumuno. Sabi rito sa Exodus 33 verse 11, ang pagkikipag-usap ni Yahweh kay Moses ay harap-harapan tulad ng pagkikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos si Moses ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. Kita mo sa lahat ng mga problema niya, sa mga sinasakupan niya, lagi siyang tumatawag sa Diyos. At kung nakakaroon ng alitan sa pagitan ng mga Israelita at ng Diyos, siya lagi nang mamagitan. Okay? Natitiwala siya na, Lord, gagawin mo yung tama. Mahalaga sa leader yan na malapit sa Diyos kasi mabigyan siya ng dunong ng Diyos at bigyan siya ng lakas ng Diyos na patuloy na matupad niya ang kanyang tungkulin. At hayaan natin ang Diyos ang tumulong sa kanya
sa mga hamon ng kanyang pamumuno. Pang-apat, makasakripisyong pagpasakop sa Diyos sa pagganap ng kanyang tungkulin. Alam mo, si Moses kasi dahil sa isang kasalanan ginawa niya, hindi na siya pinayagan ng Diyos na pumasok sa lupang pangako. Kundi si Josue na lang daw ang mangunguna sa Israel. So makikita niya lang pero hindi siya pwedeng pumasok. Kaya dito sa Deuteronomy 3 verse 25 to 28, makikita natin si Moses ay para nag-aapila sa Diyos. Sinabi niya sa Diyos, hiniling ko sa inyong patawirin mo po ako sa ibayo ng Hordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupaing iyon at kaburulan at ang bundok ng Galbin. Gusto niyo, Lord, please, hayaan niyo akong makarating doon sa promised land. Ngunit hindi niya ako pinakinggan sapagkat naggalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang bagay na ito. Sabi ng Diyos yun. Umakyat ka na lamang sa tuktok ng pisga at tanawin mo ang paligid sapagkat hindi ka makakatawid ng Hordan. Ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin at palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing natatanaw mo. In other words, hindi siya kumakapit sa kanyang posisyon. Pag sinabi ng Diyos, ibigay mo na kay Joshua yan. Kahit masakit, nagpasakop siya. Amen? Amen. Mga kapatid, ipinapakita po sa atin ang buhay ni Moses na ang tunay na leader ay hindi perpekto. Nagkamali siya, natakot at nag-aalinlangan. Ngunit dahil nagtiwala siya sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban, nagamit siya upang maging pagpapala. Ayan. Nagamit siya upang maging pagpapala sa kanyang bayan. Naway paalalahanan po tayo ng kanyang kwento na ang tunay na pamumuno hindi nasusukat sa kapangyarihan o kakayahan lamang, kundi sa integridad, kababaang loob, pananagutan at malasakit sa kapwa. Ito rin sana ang maging batayan natin sa pagpili ng ating mga pinuno at sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw.